Kini usa ka classic example sa panultihon, do not judge the book by its cover. Kanang muhusga ta sus katawo nga wala pa ganit namang imbestiga. Wala ta wala nato susihon kung ano sagyot, no? Basta nadungog nato nakita ala. Muhusgan na ta dayon, no? Mo nagtawag og rash judgment. Kadagana sa ato na biktima ana nga kuan nga panghuna-huna, oh. Dali ra ta muhusga na mga bias nato. Makadungog dali ta sa makabasa ta sa social media. Mao na siya. Makadungog ta sa news, mao na daghang may mga fake news karon. Oh. Ang fake news karon, no, bag-o lang nga si Netanyahu na patay na. Daghang mga fake news. Tuod yung tawa pag ganito mga imbis na tinuod ba ni siya? Kay atong nadungog, atong nakita. Biktima ta ani nga. Ato tang tan-awon unsa katinuod. Kay muhusga na ta. Labi na kung aduna na tay bias. Mao magud. Mao na si Jesus, husgahan na siya. Adi siya propeta. Kay taga Galilea siya. Kung nang imbestigar sila, yung ilang ipangayo ang iyang birth certificate ni Jesus, makita nila nga si Jesus na tao sa Bethlehem, ang lungsod ni Hari David, maawa na ang kuan sa mga propeta. Ang mga Pariseo, dito lang naglikod-likod silang opisina, sa ilang dungog, mao na nakwa sila mag-imbestigar. Kita, natin na dungog, atong tinuod ba ni? Di ba ni fake news? Kung atong nadungog sa chismis, atong sang i-chismis, kaya mo na, tinuod na. Si Jesus na biktima ana, pwede tayong mabiktima usap. We are judged by our actions and our words. Pero, isa sa kasing-kasing, diba sila kay balo, sa'yo nasa suli na, kay sa'yo mga tumong nato, sa atong rason, bago nahimo nato na. Kini mga kuhan, mga Pariseo, dito na sila sa Jerusalem na minaw na sila mga espiya nila dito sa may gimo ni Jesus. Di gina siya mau. Di gina siya propeta kay taga Galilea na. Wa sila mag-imbestigar asa na tao si Jesus dito sa Bethlehem. Mao man na ang gikon sa itagna sa mga propeta kay si Jesus. Kuhan man siya, kaliwat man ni Hari David. O niya, ang Mesiyas, kaliwat man ni Hari David. Dito sila sayo, dako ang ilang pagkasayo. Husga, rash judgment. Bantayan nato na. Karon daghang kayo mga fake news, Si Sarah, karon na impeachment trial. Wala siya gi-impeach dayon. Naado ni mga husay na sa mga ebidensya, sa dili pa siya ma-impeach kung galing guilty siya. Nga na ang proseso. Nga na sa dunta. Pinanglanta, mamalandong. Adunay nga kung nabasahan, nga kanaging na, kuman sila, lalis sila, wala sila magsinabtanay, namalik sila. So may giingon diri. Wala ba di sa English version, ingon diri nga. Kumasa na naglalisayin, namalik sila sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. They go back to their homes. Ano na symbolic meaning, anak?
Wala sila magkasinabtanay, daghang mga pangutana, daghang mga pagdududa, kinsa magyun ni si Jesus. Aduna sa gihimo nga mga milagro, mao man gikuan sa mga propeta nga ang Mesiyas mo ni pag-abot ng Mesiyas ang mga buta makakita, ang mga bakol makalakaw, ang mga masakiton maayo, ang mga giyawaan mahinluan sa ilang mga sala. Muna, on the other hand, ang mga Pariseo, ang propeta magikan sa Jerusalem, sa Bethlehem. Conflicting kayo ng idea siya. Nya, side mo sila nga si Jesus taga Galilea. O di na pwede. Nya si Jesus nagsupak sa balaod sa adlaw igpapahulay. O giti. Adunay mga pagdududa, adunay mga questions silang una. Sila nibalik sila sa ilang mga panimalay nga adunay kining mga kalibog sa ilang una-una. Ang ubang komentaryo man sila nga ang balay nga gihisgutan dili lang to physical nga balay kundi ang inner sanctuary sa tao. Iyang konsensya ay kasing-kasing na malandong unsa man gyud ang Tinoo. Kinsa man gyud ni si Jesus. So, inner sanctuary, ang nasa ato kasing din atong mahimamat ang Ginoo, ma-encounter nato ang Dios. Mangutan natin niya, unsa magyud ang tinuod. Kining akong nadungog nga pangitabo, makalibog, unsa may akong tuuhan. We go to our inner sanctuary and to reflect, to ask enlightenment from the Holy Spirit. Bako kasabot Ginoo ning pangitabo sa among kinabuhi karon. Lamdagi ang akong hunahuna. Nga naambot pasabutan ako. Daghang mga conflicting ideas, conflicting mga balita. Nilibog ta. We go to our inner sanctuary to reflect, to pray, and ask for God's enlightenment. You discern, atong i-discern sa mga kahulugan sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, sa atong palibot. Nga naman eh. Wa ko kasabot, nalibog ko. But we have to ask the inspiration, the guidance of the Holy Spirit. Palihog manindog alang sa pag-ampo sa katilingban.